Sa ilalim ng araw na tila nag-aapoy sa kalangitan ng lungsod Quezon, ang aspalto ng Commonwealth Avenue ay halos matunaw sa tindi ng init. Isang nakasusulasok na singaw ang pumapailan lang, humahalo sa ingay ng mga busina ng jeep, sa dagundong ng mga makina ng bus, at sa sigawan ng mga nagtitinda sa gilid ng daan. Sa gitna ng magulong tanawing iyon, isang dalagita mula sa high school na nagngangalang Sofia Reyes ang payapang minamaneho ang kanyang itim na Vespa. Nakasuot pa siya ng kanyang puti at asul na uniporme, maayos pa rin sa kabila ng maghapong pag-aaral. Ang mahaba niyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail, nagbibigay diin sa kanyang malinis at maayos na itsura. Kalmado niyang kinokontrol ang takbo ng kanyang scooter. Kahit siksikan ang daan, nanatili siyang disiplinado, sumusunod sa tamang linya at hindi natutuksong sumingit-singit. Para kay Sofia, ang pagsunod sa batas trapiko ay isang kaugaliang matagal nang itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Paminsan-minsan, pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo, nararamdaman ang paghapdi ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ngunit isang manipis na ngiti ang laging nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang pag-uwi mula sa eskwela ay isang simpleng sandali ng kaligayahan para sa kanya, isang pagkakataon para makahinga ng maluwag matapos ang isang araw ng pag-aaral. Subalit ang hapong iyon ay hindi magiging katulad ng dati. Sa di kalayuan, napansin ni Sofia na nagsisimula ng bumagal ang daloy ng trapiko. Ilang sasakyan ang nakatigil sa gilid, at isang grupo ng mga pulis ang nakatayo sa gitna ng kalsada, tila may isinasagawang checkpoint. Saglit siyang nagtaka kung ito ba ay isang opisyal na operasyon o isang ordinaryong inspeksyon lamang. Hindi niya ito gaanong pinansin dahil buo ang kanyang tiwala na kumpleto ang kanyang mga papeles. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang scooter sa pwesto ng mga pulis. Habang papalapit, naramdaman ni Sofia na may kakaiba sa paligid. Hindi dahil sa dami ng mga pulis, kundi dahil sa titig ng isa sa kanila. Isang lalaking matipuno ang katawan, may matigas na mukha at mapanuring mga mata. Sa paraan ng kanyang pagtayo, nakapamaywang at ang matatalim na tingin ay sinusundan ang bawat sasakyang dumadaan, mayroong aura ng kapangyarihan at pananakot. Huminga ng malalim si Sofia, pilit na pinapanatili ang kanyang kahinahunan. Hindi niya pa alam na ang titig na iyon ang magiging simula ng isang bangungot na babago sa takbo ng kanyang buhay. Nang papalapit na ang itim na Vespa ni Sofia, isa sa mga pulis sa unahan ang itinaas ang kanyang kamay. Siya si Isa Ricardo Vargas, kilala sa tawag na Rico, ang lalaking may matipunong katawan at mga matang puno ng otoridad, ngunit may kabangisan sa kanyang mukha na tila nagtatago ng pinipigilang galit. Humakbang siya pasulong, pinahinto ang scooter ni Sofia gamit ang isang tiyak na kumpas. Agad namang hinila ni Sofia ang preno, huminto ang kanyang sasakyan habang baka sa kanyang mukha ang pagkagulat. Ang matinding init na sinabayan pa ng matalim na titig ni Rico ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Lumapit si Rico, ang kanyang boses ay malakas at malamig na para bang nais agad durugin ang loob ng sinumang kaharap niya. Mga papeles mo, ilabas mo, bilis, utos niya, walang anumang paggalang. Si Sofia, na mula pa sa simula ay sigurado sa kanyang sarili na wala siyang ginawang mali, ay agad kinuha ang kanyang bag at inilabas ang kanyang lisensya at rehistro na laging dala. Iniabot niya ang mga ito ng bahagyang nanginginig ang kamay dahil sa bigat ng sitwasyon. Kinuha ni Rico ang mga dokumento, sinuri ito sandali, saka tiningnan si Sofia mula ulo hanggang paa na maihalong pagdududa. Pagkaraan ng ilang segundo, naglakas loob si Sofia na magsalita. Kumpleto po lahat, sir. Wala pong kulang, magalang niyang sabi, ngunit malinaw na nais na niyang ipagpatuloy ang kanyang biyahe. Ngunit sa halip na paalisin siya, kumunot ang noo ni Rico at yumuko ito papalapit kay Sofia. Puno ng diin ang kanyang boses. Nilabag mo ang marka sa kalsada kanina. Huwag kang magkukunwari. Natigilan si Sofia sa akusasyon. Sigurado siyang sumunod siya sa lahat ng patakaran, hindi siya sumingit, hindi lumaban sa agos, at hindi tumawid sa anumang linya. Ang paratang ay tila gawa-gawa lamang, isang murang dahilan para mahuli siya. Itinaas ni Sofia ang kanyang mukha at tiningnan si Rico nang may tapang na unti-unting lumalabas. Hindi po ako lumabag, sir. Sinunod ko po ang lahat ng batas at kumpleto ang papeles ko. Nagsimula nang mapansin ng mga taong dumadaan ang eksena.
Ilang motorista ang lumingon, ang ilan ay nagdahan-dahan pa para tingnan kung ano ang nangyayari. Ngumiti ng bahagya si Rico. Isang ngiti na mas mukhang banta kaysa pagiging palakaibigan. Sa loob-loob ni Sofia, nagsimulang sumibol ang isang masamang kutob. Hindi ito isang ordinaryong checkpoint lamang. Mayroong mas madilim na motibo sa likod ng kilos ng pulis na ito. Isang bagay na nagpakumbinsi sa kanya na ang pag-uwi niya sa araw na iyon ay magiging isang malaking kapahamakan. Pilit pa ring ipinapaliwanag ni Sofia sa magalang na paraan na wala siyang nilabag na batas. Ngunit ang kanyang mga salita ay biglang pinutol ng malakas na sigaw ni Rico na parang isang kulob. Walang anumang pasabi, marahas niyang inagaw ang susi ng Vespa na nakasuksok pa sa motor. Napakabilis ng kilos na iyon kaya nabigla si Sofia at namutla ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang minamahal na scooter na ngayon ay hindi na niya kontrolado. Nagsimulang bumalot sa kanya ang matinding kaba. Mayroong hindi tama sa paraan ng pagtrato sa kanya ng pulis na ito. Ang dapat sana isang simpleng inspeksyon ay naging isang nakakatakot na pagbabanta. Pagkatapos, lumapit pa si Rico, ang kanyang malaking katawan ay tila isang tor sa harapan ni Sofia, nagpapatingkad sa kanyang pananakot. Sa malakas na boses, inutos niya, bumaba ka sa motor mo, ngayon din. Ang tono ng kanyang pananalita ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtutol. Tila ang utos na iyon ay isang pinal na hatol na kailangang sundin. Nag-atubili sandali si Sofia, lumingon sa kaliwat kanan, naghahanap ng sinumang maaaring tumulong sa kanya. Ngunit ang ibang mga motorista ay sumulyap lamang at nagpatuloy sa kanilang biyahe. Ang iba ay piniling umiwas kaysa masangkot. Sa huli, huminga ng malalim si Sofia, pilit na tinitipon ang kanyang lakas ng loob at dahan-dahang bumaba mula sa kanyang motor. Sa sandaling tumapak ang kanyang mga paa sa mainit na aspalto, lalong tumindi ang kanyang pakiramdam na siya ay pinagkakaisahan, hindi sinusuri. Maingat niyang tinitigan si Rico, sinusubukang basahin kung ano ang nasa likod ng matatalim at mapanuring mga mata nito. Alam niyang mula pa sa simula, ang akusasyon ng paglabag sa marka ay isang kasinungalingan lamang. Nagsimulang sumigaw ang kanyang puso laban sa pang-aabusong ito, ngunit ang kanyang katawan ay walang magawa. Nakatayo lamang siya, ang dalawang kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag, na para bang iyon na lamang ang kanyang tanging sandalan para mapakalma ang sarili. Ngumisi si Rico, tila nasisiyahan na napasunod niya ang dalagita sa kanyang utos. Ang ngiting iyon ay hindi ngiti ng isang tagapagpatupad ng batas, kundi ngiti ng isang mandaragit na kakasilo lang sa kanyang biktima. Ang susi ng motor sa kanyang kamay ay paikot-ikot niyang nilalaro, na para bang isang walang buhay na bagay. Ngunit iyon ang simbolo ng kalayaan ni Sofia na kapapaslang niyang agawin. Mula sa ekspresyon ng kanyang mukha, malinaw na hindi niya balak gawin ang kanyang tungkulin ng tama. Inihahanda na niya ang kanyang susunod na hakbang. Isang hakbang na mas malupit at hindi katanggap-tanggap. At nang mapagtanto iyon ni Sofia, lalong lumakas ang hinala sa kanyang isipan na ang checkpoint na ito ay isang palabas lamang. Gamit ang isang malamig na mukha na puno ng kayabangan, tinitigan ni Rico si Sofia na nakatayong tensyonado sa kanyang harapan. Malakas ang kanyang boses, mapanuri at puno ng banta. Kung gusto mong maibalik ang motor na to, maghanda ka ng 15,000 piso ngayon din. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa tainga ni Sofia, halos magpayelo sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. 15,000 piso, isang napakalaking halaga para sa isang akusasyong hindi naman niya ginawa. Ang pagkagulat ay agad na napalitan ng galit na sumisikip sa kanyang dibdib. Ngunit pilit niya itong pinigilan para hindi sumabog. Tiningnan ni Sofia si Rico nang nanlalaki ang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga labi sa pagpigil sa emosyon. Anong ibig niyong sabihin, sir? Wala po akong nilabag. Kumpleto po ang mga papeles ko. Walang dahilan para sa ganyang kalaking multa, sagot niya ng may diin. Bagamat nanginginig ang kanyang boses, alam niyang ang hinihingi ni Rico ay hindi lamang hindi makatwiran, kundi isang malinaw na pangingikil. Naghimagsik ang kanyang kalooban laban sa di makatarungang pagtrato na sumisira sa kanyang paniniwala sa hustisya. Isa pa lamang siyang teenager, ngunit ang tapang sa loob niya ay nag-udyok sa kanyang labanan ang kasinungalingan. Subalit, ang kanyang pagtutol ay lalo lamang nagpagalit kay Rico. Tumigas ang kanyang panga,
kumunot ng husto ang kanyang mga kilay, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Inilapit niya ang kanyang katawan kay Sofia na parabang nais niyang ganap na durugin ang kalooban ng dalagita. Huwag ka ng maraming satsat. Kung ayaw mong magbayad, alam mo na ang mangyayari sa'yo, sigaw niya ng malakas. Ang ilang mga taong nanonood mula sa malayo ay lalong naging alerto, ngunit nanatiling tahimik, takot na masangkot sa isang unipormadong tao. Ang tensyon ay bumalot sa paligid. Ang mainit na hangin ay lalong naging nakakapasong, at ang mga paa ni Sofia ay tila bumibigat habang nakatayo sa harap ng arogansya ng isang opisyal na nawalan na ng kahihiyan. Sa gitna ng tensyon, mahigpit na ikinuyom ni Sofia ang kanyang mga kamay. Ang takot, galit at pagkapahiya ay naghalo-halo sa kanyang kalooban. Alam niyang kung susuko siya sa hinihingi nito, guguho ang kanyang dignidad at hindi kailanman papanig sa mga maliliit na tulad niya ang hustisya. Sa nanginginig ngunit buong paninindigang boses, muli siyang tumanggi, hindi ako magbabayad. Hindi ito makatarungan. Biglang tumahimik ang kalsada sa loob ng ilang segundo. Tila naghihintay ang lahat sa susunod na mangyayari. At mula sa matalim na titig ni Rico na lalong dumilim, alam ni Sofia na ang kanyang pagtanggi ay nagsindi ng isang malaking apoy na handang tumupok sa lahat. Ang pagtanggi ni Sofia ay tila isang latigo na sumugat sa ego ni Rico. Walang anumang babala, ang kanyang malaking kamay ay mabilis na lumipad patungo sa mukha ng dalagita. Plak! Ang tunog ng sampal ay umalinggaw sa hangin, nagpatalsik sa ulo ni Sofia patagilid. Pumutok ang kanyang maliit na labi at sariwang dugo ang agad na dumaloy sa kanyang baba. Ang malakas na sampal ay nagpauga sa kanyang katawan, halos mawalan siya ng balanse. Hinawakan niya ang kanyang pisngi na mainit at kumikirot, tinitiis ang sakit at ang matinding kahihiyan. Nangingilid ang kanyang mga luha, ngunit pilit siyang nanatiling nakatayo sa gitna ng mga matang nanonood, ngunit hindi nang hihimasok. Hindi doon tumigil si Rico. Sa marahas na hakbang, lumapit siya sa itim na Vespa na walang malay na nakaparada sa gilid ng daan. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang maliit na bote na naglalaman ng gasolina na tila matagal na niyang inihanda. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang likido sa katawan ng motor. Ang amoy ng gasolina ay agad na sumingaw, nagdagdag sa tensyon sa paligid. Nang makita ito ni Sofia, sumigaw siya ng malakas, "Huwag! Huwag niyong sunugin ang motor ko." Ang kanyang sigaw ay puno ng pagkasindak. Ngunit hindi nito natinag ang malupit na intensyon ng pulis. Sa isang malamig na mukha, naglabas si Rico ng pusporo, kinaskas ito at ibinato sa motor. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy, lumaki at naging dambuhalang apoy na nilamon ang itim na Vespa sa harap mismo ng may-ari nito. Makapal na itim na usok ang umakyat sa himpapawid, kasabay ng maliliit na pagsabog mula sa nasusunog na tangke ng gasolina. Tumatakbong pasuray-suray si Sofia, sinusubukang pigilan si Rico. Hinila niya ang kamay nito ng buong lakas, umaasang may mahahanap siyang awa. Ngunit ang kanyang maliit na katawan ay walang laban sa lakas ng lalaki. Sa isang marahas na paghawi, itinulak siya ni Rico, dahilan para bumagsak siya sa mainit na aspalto. Nagasgas ang kanyang mga kamay, nadumihan ang kanyang uniporme, at kumalat ang sakit sa buong katawan niya. Ngunit ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa pagkadurog ng kanyang puso habang pinapanood ang kanyang minamahal na scooter na laging tapat na kasama niya sa pagpasok at pag-uwi ay nilalamon ng apoy hanggang sa maging abo. Ang sitwasyon sa kalsada ay naging nakapangingilabot. Ang mga mamamayan na dati nanonood lang ay nagsimula ng magkumpol-kumpol. Ang ilan ay sumisigaw sa takot. May mga sumubok mag-video gamit ang kanilang mga cellphone. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na humarang sa pulis. Humagulgol si Sofia. Basag ang kanyang boses. Nanginginig ang kanyang katawan sa kawalan ng magawa. Gumapang siya papalapit sa kanyang motor na nagsisimula ng gumuho dahil sa apoy. Ngunit ang kanyang paggalaw ay napigil ng anino ni Rico na nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ng pulis ay puno ng kasiyahan. Tila ang apoy na tumutupok sa motor ay simbolo ng kanyang kapangyarihan sa mga maliliit na taong hindi makalaban. Sa mainit na hapong iyon, hindi lamang motor ang nasunog, kundi pati na rin ang dignidad ng isang dalagita na pinilit maranasan ang kalupitan ng isang opisyal na dapat sana inagpoprotekta sa kanya. Ang marupok na katawan ni Sofia ay hindi kinaya ang tindi ng sipa ni Rico.
Isang malakas na pagtama sa kanyang tiyan ang nagpatilapon sa kanya, pabalik sa mainit na aspalto. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa kalsada ay napakasakit, halos ikaputol ng kanyang hininga. Napangiwi si Sofia, sinubukang itukod ang kanyang mga kamay para bumangon. Ngunit ang hapdi ng aspalto na pumapaso sa kanyang balat ay lalo lamang nagpahina sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, ang pawis na humalo sa dugo ay tumulo mula sa kanyang mukha, binabasa ang kanyang puti at asul na uniforme na ngayon ay puno na ng dumi at alikabok. Hindi pa man siya nakakabangon, ang makintab na itim na sapatos ni Rico ay dumapo agad sa kanyang katawan. Isa, dalawa, tatlong malalakas na yapak ang lumapag sa kanyang likod at tiyan. Napayukod si Sofia sa sakit. Mahina ang kanyang pag-ungol, ngunit wala ni katiting na awa siyang nakita. Sa paligid, ang ibang mga pulis ay malakas na nagtatawanan. Tila ang panonood sa isang estudyante ng high school na niyuyurakan sa gitna ng daan ay isang uri ng libangan. Nadurog ang puso ni Sofia. Hindi lamang siya ipinahiya, kundi itinuring na mas mababa pa sa isang hayop. At lahat ng iyon ay ginawa ng mga taong dapat sana inagtatanggol sa mamamayan. Ang mga taong nagsimulang magdatingan ay nakatayo lamang natulala. Ang ilan ay tinatakpan ang kanilang mga bibig para pigilan ang pagsigaw. Ang iba naman ay sumusubok mag-video mula sa ligtas na distansya. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Napakalaki ng takot nila sa unipormeng kulay kape. Tila may isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa kanilang katapangan. Tanging mga tingin ng awa ang nakatuon kay Sofia. Mga tingin na parabang nagsasabing, gusto ka naming tulungan, pero takot din kaming madamay. Ang sitwasyong iyon ay lalong nagpabagsak sa loob ni Sofia. Hindi lang ang kanyang katawan ang wasak, kundi pati na rin ang kanyang damdamin dahil sa pakiramdam na nag-iisa siya sa gitna ng maraming tao. Nakatayo si Rico, patuloy na dinidiinan ng kanyang sapatos ang katawan ni Sofia. Maayos ang kanyang paghinga. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kasiyahan. Tila na ipakita na niya kung sino ang may kapangyarihan sa kalsadang ito. Si Sofia na nakahandusay ay naggingit-ngit na lamang, tinitiis ang sakit at pinipigilan ang pag-iyak. Alam niyang pinaglalaruan ang kanyang buhay. Ang kanyang dignidad ay niyuyurakan ng walang sinumang pumipigil. At sa likod ng kanyang mga matang puno ng sugat, nagsimulang sumibol ang isang maliit na apoy. Isang determinasyon na hindi dapat palampasin ang pangyayaring ito. Ngunit sa sandaling iyon, tanging ang hapdi ng kawalang katarungan ang kanyang nararamdaman na sinasabayan pa ng malulupit na tawa ng mga pulis na ginagawang katatawanan ang kanyang pagdurusa. Sa huli, hindi na kinaya ng katawan ni Sofia ang pagpapahirap. Humihip ang kanyang hininga, nanlabo ang kanyang paningin. At siya'y bumagsak, nawala ng malay sa ibabaw ng mainit na aspalto, habang patuloy pa ring dumadaloy ang dugo mula sa kanyang labi at sentido. Sa gitna ng karamihang puno ng takot, isang mamamayan ang sa wakas ay naglakas loob na lumapit. Maingat niyang binuhat ang katawan ni Sofia na wala ng malay. Ang kanyang unipormeng puno ng dumi at mansa ng dugo ay lalong nagpabigat sa eksena. Ilang iba pang mamamayan ang tumulong maghanap ng sasakyan para madala siya agad sa ospital. Nanaig ang awa kaysa sa kanilang takot dahil alam nilang kung hahayaan pa nila ng mas matagal, maaaring mamatay ang dalagita. Pagdating sa pinakamalapit na ospital, agad na isinugod si Sofia sa emergency room. Mabilis na kumilos ang mga doktor at nurse para asikasuhin ang malubhang mga pinsala sa kanyang katawan. Ilang nurse ang tumakbo dala ang mga kagamitan, habang isang doktor ang nagbibigay ng mariing mga tagubilin. Agad na isinaksak ang swero sa kanyang kamay. Binandahan ang kanyang braso at mukha, at kinabitan siya ng oxygen para tulungan ang kanyang mahinang paghinga. Sa silid na iyon, ang regular na tunog ng heart monitor ang naging saksi sa paglaban ng isang teenager sa pagitan ng buhay at kamatayan matapos ang malupit na pagtrato ng isang opisyal. Samantala, sa labas ng ospital, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa trahedya. Ilang mamamayan na nakapag-video gamit ang kanilang mga cellphone ay agad na in-upload ang mga ito sa social media. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang video na nagpapakita sa isang estudyante ng high school na sinuntok, sinipa, at sinunog ang motor ng isang pulis ay agad na naging viral. Napuno ng galit at pagkondena ang mga comment section. Tinutulig sa ang mga pulis bilang salot at abusado sa kapangyarihan.
Biglang naging sentro ng atensyon ang pangalan ni Sofia. Hindi na lamang siya isang ordinaryong estudyante, kundi isang simbolo ng biktima ng kawalang katarungan na ipinakita sa publiko. Dahil sa kaguluhan, lalong dumami ang tao sa ospital. Dumating ang mga mamamahayag, sinusubukang alamin ang pagkakakilanlan ng biktima at ang kanyang kasalukuyang kondisyon. Ngunit sinubukan ng ospital na isara ang lahat ng impormasyon para sa kaligtasan ni Sofia. Ang mga mamamayang nagdala sa kanya ay nakahinga na lamang ng malalim, puno pa rin ang takot, ngunit may bahagyang ginhawa dahil kahit paano ay nailigtas ang dalagita sa kamatayan. Alam nilang ang pagtulong kay Sofia ay maaaring magdulot ng problema sa kanila, ngunit hindi nila kayang talikuran ang kanilang konsensya. At sa likod ng lahat ng iyon, may isang tahimik na pangako sa kanilang isipan. Kailangang malantad ang katotohanan dahil hindi maaaring hayaang maulit ang ganitong uri ng pang-aabuso. Sa isang marangya ngunit simpleng tahanan ng isang opisyal, si General Antonio Anton de Leon, isang mataas na ranggong general ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ay nagpapahinga matapos ang kanyang tungkulin nang may malakas na katok sa kanyang pinto. Isang kapitbahay na may mukhang puno ng pag-aalala ang nagdala ng balitang hindi niya kailanman inasahan. Pautal-utal na ikinuwento ng kapitbahay na ang kanyang anak na si Sofia ay naging biktima ng karahasan ng isang pulis at ngayon ay nasa ospital sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Agad na kumulo ang dugo ni General de Leon. Ang kanyang mga matang karaniwang kalmado ay naging matalim at puno ng galit. Walang maraming salita, agad niyang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na tumungo sa ospital. Pagdating sa emergency room, natigilan si General de Leon nang makita ang isang tanawing dumurog sa kanyang puso. Si Sofia, ang dalagitang buong pagmamahal niyang inalagaan, ay nakahando sa isa-isang puting kama. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang labi ay putok at may dugo, at ang kamay ay nakabalot sa makapal na benda. Nakasaksak ang swero sa kanyang braso, habang marahan ang pagtibok ng heart monitor sa tabi ng kanyang katawan. Ang tanawing iyon ay parang pumiga sa dibdib ni De Leon. Ang kanyang galit ay humalo sa matinding kalungkutan. Isang matapang na sundalo na hindi kailanman natakot humarap sa armadong kalaban ay halos gumuho nang makita ang sariling anak na tinrato na parang hayop sa kalsada. Lumapit si De Leon, umupo sa tabi ng kama, at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Sofia. Kahit wala itong malay, marahan siyang nagsalita, na para bang ang kanyang boses ay maririnig ng kanyang anak. Nandito si Papa, anak. Hindi ako papayag na ganito lang to. Magpakatatag ka. Kailangan mong lumaban. Nanginginig ang kanyang boses. Namumula ang kanyang mga mata sa pagpigil sa pag-iyak. Nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kabataan ni Sofia. Ang batang babae na laging sumasalubong sa kanya ng isang mainit na yakap tuwing umuuwi siya mula sa tungkulin. Ngayon, kailangan niyang pasanin ang mga sugat na dulot ng pang-aabuso. Sa kanyang puso, nanumpa si De Leon. Ang dignidad at dugo ng kanyang pamilya ay hindi niya hahayaang yurakan ni numan. Sa sandaling iyon, sumabog ang kanyang emosyon sa katahimikan. Tumigas ang panga ni De Leon. Mahigpit ang pagkuyom ng kanyang kamay na para bang may dinudurog siya. Alam niyang hindi ito isang simpleng kaso lamang, kundi isang malaking insulto sa kanya bilang isang ama at isang mataas na opisyal ng DI. Ang balitang dala ng kapitbahay ay sapat na para pakuluan ang kanyang dugo. Ngunit ang direktang makita ang kalagayan ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng buong determinasyon na siya mismo ang kikilos. Hindi lamang para hanapin ang hustisya, kundi para maningil sa pagdurusa ni Sofia. Sa tahimik na silid ng ospital na iyon, isinilang ang panata ng isang general. Hahabulin niya ang sinumang nangahas na saktan ang kanyang anak, kahit pa mga hulugan ito ng pakikipaglaban sa kapwa niya unipormadong tao. Dahan-dahang nagmulat ang mga mata ni Sofia. Hinihingal pa rin siya, mahina ang kanyang katawan, ngunit unti-unti nang nagbabalik ang kanyang kamalayan. Nang makita niya ang kanyang ama na nakaupo sa tabi ng kama, ang kanyang maputlang mukha ay bahagyang kumalma. Sa mahina at pautal-utal na boses, nagsimula siyang tumawag, Papa. Agad na lumapit si General de Leon, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Kahit masakit ang kanyang katawan, alam ni Sofia na kailangan niyang magkwento. Dahil sa ganoong paraan lamang maiintindihan ng kanyang ama kung gaano kalaki ang pagdurusang kanyang dinanas.
Ang kanyang mga matang basa ng luha ay direktang tumitig sa mukha ng kanyang ama. Tila nagmamakaawa na huwag itong baliwalain. Pautal-utal na ikinuwento ni Sofia ang buong pangyayari. Ipinaliwanag niya kung paano siya pinahinto ni Rico sa daan, sinuri ang kanyang kumpletong mga papeles, at pagkatapos ay pinilit siyang bumaba sa motor. Inulit niya ang aroganting pananalita ni Rico na humihingi ng 15,000 piso. Isang halagang hindi katanggap-tanggap. Nanginginig ang kanyang boses nang dumating siya sa bahaging sinampal ang kanyang mukha hanggang sa dumugo ang kanyang labi. Bumuhos ang kanyang mga luha nang maalala niya ang sandaling binuhusan ng gasolina ang kanyang minamahal na motor at sinunog sa harap mismo ng kanyang mga mata. Lahat ng detalye ay kanyang ikinuwento, kabilang na kung paano siya sinipa, nirakan, hanggang sa mawalan ng malay sa aspalto. Nakikinig si De Leon nang hindi sumasagot. Nangingilid ang kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya itong tumulo. Para sa kanya, ang luha ng isang general ay dapat lamang pumatak sa larangan ng digmaan, hindi sa harap ng kalaban. Ngunit ngayon, ang kalabang ito ay sinaktan ang kanyang sariling dugo at laman at hindi na mapigilan ng kanyang puso ang pag-aalboroto. Napakuyom ang kanyang mga kamay ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sofia ay parang isang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, ngunit habang tumatagal, lalong lumalaki ang galit, sinusunog ang kanyang isipan, at humihingi ng ganti para sa isang insultong hindi matatanggap. Tinapos ni Sofia ang kanyang kwento sa isang mahinang pangungusap. Papa, hindi ko po kaya kung hahayaan lang to. Natatakot po ako. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpatatag kay De Leon. Yumuko siya, marahang hinalikan ang noo ng kanyang anak, at sinabi sa isang matatag na boses, hindi mo na kailangang matakot, anak. Si Papa na ang bahala. Sobra na sila. Para sa karangalan mo, para sa dignidad ng ating pamilya, sisiguraduhin kong magbabayad sila. Ang mga salitang iyon ay binitawan ng walang anumang pag-aalinlangan. At mula sa sandaling iyon, ang galit ng isang ama at isang mataas na opisyal ng militar ay naging isang panunumpa. Walang sinuman ang maaaring magtago sa likod ng uniforme kung mangangahas silang dungisan ang danga ng kanyang anak. Sa mukhang puno ng galit at mabilis na mga hakbang, tumungo si General De Leon sa himpilan ng pulisya sa Quezon City. Huminto ang kanyang sasakyang pang-opisyal sa harap mismo ng gusali, na ikinagulat ng ilang pulis na nagbabantay nang makita ang isang general ng DIH na bumaba na may aura ng kapangyarihan at nag-aalab na galit. Walang anumang pasabi, dire-diretso siyang pumasok. Binuksan ang pinto ng opisina nang may malakas na paghampas. Lahat ng tao sa loob ay biglang natahimik, naramdaman ang matinding presyon mula kay De Leon. Matalim ang kanyang mga mata, matigas ang kanyang panga. Malinaw na hindi siya pumaroon para makipag-usap, kundi para maningil ng pananagutan. Umalingaw-ngaw ang boses ni De Leon sa buong silid. Nasaan si Rico Vargas? Palabasin niyo siya ngayon din. Nagkatinginan ang mga pulis na naroroon. Ang ilan ay yumuko, ang iba ay nagkunwaring abala. Walang sinuman ang naglakas loob na sumagot ng malakas. Humakbang pasulong si De Leon, ang pagtama ng kanyang sapatos sa sahig ay tila nagpapayanig sa buong lugar. Lalong lumaki ang kanyang pagkadismaya nang malaman niyang wala si Rico sa himpilan. Umakyat baba ang kanyang dibdib, mabigat ang kanyang paghinga, ang kanyang galit ay nasa sukdulan na. Para sa kanya, ang pagkawala ni Rico ay isang patunay ng karuwagan. Isang patunay na alam ng opisyal ang kanyang pagkakamali at piniling magtago. Sa gitna ng tensyon, lumitaw ang hepe ng pulisya na si Police Colonel Mateo Cruz. May malaking katawan, medyo mataba, at bilugang mukha na may makapal na bigote, sinubukan niyang maging kalmado. Pilit siyang humiti para subukang pagaanin ang sitwasyon. General, kumalma po muna kayo. Narinig ko na po ang tungkol sa nangyari at labis ko pong ikinalulungkot ang sinapit ng inyong anak. Pag-usapan po natin ito ng maayos, sabi niya sa isang boses na pinilit maging malumanay. Ngunit ang tonong iyon ay tila nang mamaliit sa pandinig ni De Leon. Para sa kanya, walang maaaring pag-usapan ng maayos matapos tratuhin ang kanyang anak na parang basura ng isang pulis sa kalsada. Matalim na tinitigan ni De Leon si Colonel Cruz. Napakalalim ng kanyang titig kaya halos mawala ng masabi ang hepe ng pulisya. Sa tingin mo ba pumunta ako rito para makipagkwentuhan?
Binugbog ang anak ko, sinunog ang motor niya, halos mamatay sa kamay ng tauhan mo. At ngayon sasabihin mo sa aking kumalma? Dumagundong ang boses ni De Leon na para bang nagpayanig sa buong silid. Napayuko na lamang si Cruz, sinusubukang panatilihin ang kanyang postura. Bagamat malamig na pawis na ang nagsisimulang mamuo sa kanyang sentido. Sa puso ni De Leon, isang bagay ang sigurado, hindi darating ang hustisya kung aasa lamang siya sa matatamis na salita. May malaking halaga na dapat bayaran at handa na si De Leon na maningil. Pinaupo ni Colonel Cruz si General De Leon sa kanyang opisina. Sa isang mukhang pinaseryoso, pinakinggan niya ang bawat detalye na ikinuwento ng General tungkol sa sinapit ni Sofia. Paminsan-minsan ay marahan siyang tumatango na para bang siya ay tunay na nagmamalasakit. Matapos magsalita si De Leon, sumandal si Cruz sa kanyang upuan. At sa isang kalmadong tono, sinabi niya, General, nakikiramay po ako. Ipinapangako ko na lahat ng gastusin sa ospital ng inyong anak ay sasagutin ng aming panig. Ang kanyang mga salita ay matamis, diplomatiko, at puno ng mga pangakong pampakalma, na tila nais niyang pawiin ang malaking galit na nag-aalab pa rin sa dibdib ni De Leon. Ngunit para kay De Leon, ang mga salitang iyon ay kakaiba. Paanong ang isang hepe ng pulisya ay mabilis na nag-alok ng tulong nang hindi man lang binabanggit ang anumang matinding aksyon laban sa opisyal na gumawa ng karahasan? Ang pangako ay hindi tunog pananagutan, kundi isang pagtatangka na takpan ang sugat gamit ang pera. Nanliit ang mga mata ni De Leon, tinitigan niya ng mariin ang mukha ni Cruz na nananatiling kalmado sa kabila ng mainit na sitwasyon. Mula sa kanyang kilos at paraan ng pagsasalita, naramdaman ni De Leon na may itinatago ito. Masyadong patag, masyadong malamig. Tila ang malupit na pangyayaring sinapit ni Sofia ay isang maliit na kaso lamang na maaaring ayusin sa pamamagitan ng materyal na kabayaran. Gastusin sa ospital. Dumagundong ang boses ni De Leon, may sarkastikong tono na humiwa sa katahimikan ng silid. Sa tingin mo ba matutumbasan ng pera ang pagdurusa ng anak ko? Sa tingin mo ba mabibili ng mga papel na iyan ang dignidad ng pamilya ko? Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Cruz sandali. Gumalaw-galaw ang kanyang makapal na bigote. Sinubukan niyang panatilihing kalmado ang kanyang mga mata, ngunit nagsimula ng mamuo ang pawis sa kanyang noo. Agad siyang nagdagdag, hindi po ganoon ang ibig kong sabihin, General. Tiyak na ipoproseso po namin. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang kalusugan muna ng inyong anak. Ang mga salitang iyon ay lalong naging paligoy-ligoy. Lalong naging malinaw na sinusubukan ni Cruz na mag-aksaya ng oras. Hindi tanga si De Leon. Ang ilang dekada niya bilang opisyal ng militar ay nagbigay sa kanya ng matalas na pakiramdam para basahin ang mga sitwasyon. Alam niya ang kilos ng isang taong nagsisinungaling o nagtatago ng isang bagay. At sa bawat salitang binitawan ni Cruz, lalong nakumbinsi si De Leon. Mayroong isang maruming network na sinusubukang protektahan. Si Rico ay hindi lamang isang solong salarin, may malaking kapangyarihan na sumusuporta sa kanya. Ikinuyom ni De Leon ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, tinitigan ng diretsyo ang hepe ng pulisya na may mga matang kasintalim ng isang kutsilyo. Sa kanyang puso, nagpasya siya, kung ang institusyong ito ay hindi lilinisin ang sarili nito, siya mismo ang magtataas ng espada ng katarungan para putulin ang kabulukang kanilang itinatago. Sa mabibigat na hakbang, iniwan ni General De Leon ang opisina ng hepe ng pulisya, puno pa rin ng galit na hindi pa napapawi. Kagagaling pa lamang niya sa loob ng ang mainit na hangin ng hapon ay tila tumusok sa kanyang balat. Ngunit mas mainit pa ang apoy sa kanyang dibdib na hindi pa nakahanap ng mapagbubuhusan. Tumingin siya sa tarangkahan ng may buong determinasyon. Ngunit bigla, mula sa likuran, narinig ang mabilis na mga hakbang at, walang anumang babala, isang bakal na tubo ang malakas na humampas sa likod ng kanyang ulo. Dog! Ang tunog ng pagtama ay nagpauga sa katawan ni De Leon, pasuray-suray siyang bumagsak at tumama sa matigas na sahig ng himpilan. Ang mga mamamayang naroroon ay napasigaw sa gulat. Ang ilan ay mabilis na tinakpan ang kanilang mga bibig. Hindi makapaniwalang isang general ng DIHI ang hayagang pinalo ng isang pulis sa harap ng publiko. Ang gumawa nito ay walang iba kundi si Rico. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ang kanyang mga mata ay mailap at isang malupit na ngisi ang nakaguhit sa kanyang mga labi.
Itinaas niya muli ang tubo na para bang magbibigay pa ng isa pang palo para siguraduhing hindi na makakabangon si De Leon. Ang eksenang iyon ay nagpabago sa kapaligiran ng himpilan. Lahat ay natigilan, pinipigilan ang kanilang hininga habang pinapanood ang katapangan at kalupitan ng isang opisyal na nangahas na atakihin ang isang general. Ngunit si De Leon ay hindi isang ordinaryong tao. Sa isang katawang hinubog ng disiplina ng militar sa loob ng maraming taon, dahan-dahan siyang bumangon kahit na may tumutulong dugo mula sa kanyang sentido. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang baga. Tumayo siya ng tuwid, tinitigan si Rico ng matalim. At walang maraming salita, mabilis na lumipad ang kanyang kamao. Blag! Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Rico. Ang tunog ng kamao ni De Leon ay tila umalinggaw sa buong lugar. Ang matipunong katawan ni Rico ay natumba pa atras. Pumutok ang kanyang labi. Agad na tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang malupit na ngisi na ipinagyayabang niya kanina ay naglaho, napalitan ng isang pigil na ungol ng sakit. Humakbang pasulong si De Leon. Matigas ang kanyang mukha. Matikas pa rin ang kanyang tindig kahit na nasugatan. Hindi ka karapat-dapat na magsuot ng unipormeng iyan, dumagundong ang kanyang boses, narinig ng lahat ng nakasaksi. Sa ginawa mong kalupitan, dinungisan mo ang karangalan ng mga otoridad at tinrato mo ang anak ko na parang basura. Ang mga salitang iyon ay sinabayan ng isa pang suntok na tumama sa mukha ni Rico hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Naghiyawan sa gulat ang mga nanonood. Ang ilan ay pumalakpak, habang ang iba ay natulala lamang sa panonood sa isang general na direktang gumaganti sa loob mismo ng himpilan ng pulisya. Ang sandaling iyon ay naging patunay na hindi kailanman mananaig ang kawalang katarungan hanggat mayroong tapang na lumaban. Nakahandusay pa rin ang katawan ni Rico sa lupa nang hilahin ni General De Leon ang kanyang kwelyo gamit ang kaliwang kamay, balak siyang kalagkarin pabalik sa loob ng opisina bilang buhay na ebidensya ng krimen ng isang opisyal. Ngunit napigil ang kanyang hakbang nang marinig ang isang nagmamadaling boses mula sa likuran. Isang batang opisyal na may mukhang puno ng pag-aalala ang tumakbo papalapit sa kanya. Hinihingal siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Mabilis niyang iniabot ang isang maliit na flash drive kay De Leon. General, itago niyo po ito. Narito ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga krimen, sabi niya sa nanginginig na boses. Tila isinasakripisyo niya ang kanyang buhay sa ginagawang iyon. Saglit na tiningnan ni De Leon ang batang opisyal nang may pagdududa, saka kinuha ang flash drive. Mahigpit niya itong hinawakan, nararamdaman na ang maliit na bagay na iyon ay maaaring maging malaking susi para buksan ang isang iskandalong matagal nang nakatago. Idinagdag ng batang opisyal sa mas mahinang boses, kailangan niyo pong mag-ingat. Hindi nag-iisa si Rico. Isa lamang siyang tauhan. Si Colonel Cruz ay kasama sa isang malaking network. Sila ang nag-oorganisa ng kotong, pananakot at pangingikil sa mga sibilyan. Maging ang ilang matataas na opisyal sa itaas niya ay sangkot din. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay De Leon sandali. Lalong kumulo ang kanyang dugo. Lumalabas na ang sugat ng kanyang anak ay maliit na bahagi lamang ng isang mas malaki at organisadong krimen. Mabilis na umikot ang isip ni De Leon. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang masyadong kalmadong kilos ni Cruz. Ang peking pangako tungkol sa gastusin sa ospital. At ang paraan ng pagkilos ni Rico na tila hindi takot sa batas. Lahat ng iyon ay may katuturan kung sila ay pinoprotektahan ng isang malakas na network na may kapangyarihan sa likod ng lahat. Nagsimulang maghinala si De Leon. Sa isang network na may kapangyarihan sa likod ng lahat, mayroon ding ebidensya na hawak. Ang flash drive na hawak niya ay hindi lamang naglalaman ng mga krimen ni Rico, kundi pati na rin ang mga koneksyon na nag-uugnay sa kanya sa mas matataas na opisyal. Sa kanyang puso, nagpasya si De Leon, kung ang institusyong ito ay hindi lilinisin ang sarili nito, siya mismo ang magtataas ng espada ng katarungan para putulin ang kabulukang kanilang itinatago. Sa mabibigat na hakbang, iniwan ni De Leon ang himpilan. Matapos matanggap ang flash drive, agad na umalis si General De Leon sa himpilan ng pulisya. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng galit na may halong determinasyon. Sa loob ng kanyang sasakyan, binuksan niya ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ang ilang pinagkakatiwalaang kasamahan sa militar.
Sa isang mabigat na boses, inutusan niya silang magtipon ng palihim dahil nakahanap siya ng ebidensya ng pagkakasangkot ng isang maruming network na ginagamit ang batas para apihin ang taong bayan. Hindi na tinitingnan ni De Leon ang kasong ito bilang isang personal na usapin lamang, kundi bilang isang malaking kahihiyan na yumuyurak sa danga ng bansa. Hindi na ito tungkol sa pamilya ko lamang, diin niya sa maikling pag-uusap. Ito ay pagtataksil sa bayan at hindi tayo maaaring manahimik. Seryosong tumugon ang ilan sa kanyang mga kasamahan, ipinapahayag ang kanilang kahandaang tumulong anumang oras. Alam nilang hindi basta-basta nagsasalita si De Leon. Kung ang isang general na kasing tigas niya ay kumikilos na, nangangahulugan itong ang banta na kanilang kinakaharap ay tunay. Ngunit, bago pa man maplano ng mas malalim ang malaking hakbang, nag-vibrate ang cellphone ni De Leon. Isang hindi kilalang numero ang pumasok, ang tunog nito ay bumasag sa katahimikan ng sasakyan. Akala niya noong una ay isang ordinaryong tawag lamang, ngunit nang sagutin niya, isang malamig at nakakatakot na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Kung ipagpapatuloy mo to, hindi lang ang karera mo ang matatapos, kundi pati na rin ang buhay ng anak mo. Ang mensahe ay marahan, ngunit malinaw. Bawat salita ay parang laso na pumasok sa kanyang tainga, nag-iwan ng isang tunay na banta. Natigilan si De Leon ng ilang segundo. Tumigas ang kanyang panga, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Alam niyang hindi iyon isang biro. Ang malaking network na kanyang kinakalaban ay hindi binubuo ng mga ordinaryong tao, kundi ng mga taong may kapangyarihan. Mga taong kayang magbura ng ebidensya, magpatahimik ng mga saksi, at mag-alis ng buhay ng walang bakas. Ang banta na iyon ay isang malinaw na patunay na ang kanyang mga hakbang ay nakagambala na sa pugad ng mga makamandag na ahas. Ngunit, si De Leon ay hindi isang taong madaling matakot. Sa isang mababang boses na puno ng galit, maikli siyang sumagot bago putulin ang tawag. Galawin niyo ang anak ko ulit at sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo ito habang buhay. Napakuyom ang kanyang kamay ng napakahigpit hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang braso. Ang banta ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Para sa kanya, hindi na ito isang pagpipilian sa pagitan ng karera o personal na kaligtasan. Ito ay isang hayagang digmaan laban sa pagtataksil at handa siyang isugal ang lahat. Sa kanyang puso, alam ni De Leon na ang daan sa hinaharap ay puno ng panganib. Ngunit bilang isang ama at isang sundalo, hindi siya atras. Nang gabing iyon, ang ospital na dating maingay ay nagsimulang tumahimik. Sa isang espesyal na silid, mahina pa ring nakahiga si Sofia na maiswero sa kanyang kamay. Ngunit bigla, sa monitor ng TV sa control room, isang kakaibang tanawin ang lumitaw. Isang taong nakasuot ng uniforme ng nurse ang pumasok ng may kalmadong mga hakbang. Nakatakip ang kanyang mukha ng maskara. Ang kanyang mga kilos ay napakakumbinsido na para bang siya ay tunay na bahagi ng mga tauhan ng ospital. Nang walang anumang hinala, itinulak niya ang kama ni Sofia palabas ng silid, dumaan sa isang tahimik na pasilyo, at biglang naglaho. Ilang oras ang lumipas, nang bibisita na sana ang pamilya, doon lamang napansin na nawawala si Sofia nang walang anumang bakas. Agad na sinuri ng ospital ang kanilang mga talaan. Ngunit nang hanapin ang pagkakakilanlan ng nurse, nakakagulat ang resulta. Walang sinumang empleyado na may ganoong pangalan o mukha tulad ng nakunan sa kiki. Lahat ng datos ay blanko na para bang hindi kailanman umiral ang taong iyon. Nagdulot ito ng panibagong panik. Ang mga doktor at nurse sa ospital ay nanumpa na hindi nila ito kilala. Malinaw na ang pagdukot ay isinagawa ng may maingat na plano, gamit ang isang hindi matutukoy na pagbabalat kayo. Isang malaking tanong ang lumitaw, sino ang nangahas na kunin si Sofia? At ano ang gagawin nila sa kanya? Kasabay nito, ang social media na dating nag-ingay dahil sa video ng karahasan laban kay Sofia ay biglang tumahimik. Ang viral video na kumalat sa iba't ibang platform ay biglang nawala ng misteryoso. Ang mga link na dating aktibo ay naging unavailable. Ang mga account na nag-upload ng video ay na-block o tuluyan ng naglaho ng walang paliwanag. Tila may isang malaking puwersa na kumokontrol sa daloy ng impormasyon, pinapatay ang ebidensyang maaaring magmulat sa mata ng taong bayan. Ang digital na katahimikang iyon ay naging malinaw na senyales na ang network ng konspirasyong ito ay hindi lamang kumikilos sa larangan,
kundi may kakayahan ding abutin ang teknolohiya at media ng may buong kapangyarihan. Sa isang lumang garahe, mag-isang nakatayo si General De Leon sa harap ng kalansay ng itim na Vespa ng kanyang anak, na ngayon ay mga sunog na bakal na lamang. Malungkot ang kanyang mukha, matalim ang kanyang mga mata na puno ng galit. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang baril, isang simbolo ng determinasyong hindi matitinag. Sa isang mahinang ngunit matatag na boses, ibinulong niya, kung kailangan kong kalabanin ang estado para lang mailigtas ang anak ko, gagawin ko. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa tahimik na silid, nagmamarka sa pagsilang ng isang paglaban na mas malaki pa kaysa sa isang personal na kaso lamang. Ang kwento ay nagtapos na nakabitin, nag-iwan ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Nasaan nga ba